Badyando, maraming salamat at Okay, bro. matagal ang stamina mo. Ha? Ah, ako ba tatanong? Patanungin mo na lang ako, dalawang tanong na lang. Yun na nga tanong. Ako muna magtanong muna kasi nakapagpaliwanag ka eh. Oh. Wala pa akong napaliwanag, brother eh. Wala pa akong paliwanag kahit isa. Bro, Wala pa kahit isa. naramdaman ko na yung paliwanag mo dito sa sinasabi mong plano. Hindi bro, iba yung nararamdaman, iba yung naririnig. Baka magkamali ka ng nararamdaman eh. Bro, tinanong na kita, di ba? Tinanong na kita kanina, pag sinabing plano, nag-i-exist na ba? Ulitin ko tanong ko kanina, pag sinabi... Kapag doctrine, pinapakinggan, hindi nararamdaman. Huwag Bro, nababasa sa nararamdaman sa doctrine. Bro, nararamdaman mo kung nagsisinungaling yung tao o hindi. Kung saan nakapokus, nararamdaman ko saan ka nakapokus. Yan, tanong ko sa iyo kayon, dahil siya ay plano, existed ba siya o hindi? Sige, ito, magkakaisa tayo ito. Nanindigan ka talaga si Kristo nag-i-exist na. Literally. Hindi. Sagutin mo muna, nag-i-exist ba siya o hindi? Bilang plano, nag-i-exist ba ang plano o hindi? Nag-i-exist yung plano. Ito naman tanong ko sa'yo, sinagot kita. Kung nag-i-exist, may follow-up yan. Kung nag-i-exist, nagsasalita o hindi? Hindi. Meron kasing nag-i-exist na hindi pa literal. Hindi, sagutin mo naman. Pag nag-i-exist, nagsasalita o hindi? Depende bro, depende. Si Kristo ba? Mo ako, si Kristo, bago siya naging tao, nagsasalita siya o hindi? Ganito na lang bro para mas favor sa itong gagawin ko. Mas favor sa iyo, hindi para sa akin to, para sa iyo. Ito bro, Jando. Naniniwala ka na si Kristo talaga nag-i-exist talaga. Sabi ni John, sabi ni John nag-i-exist. Sabi ng John the Baptist yan, di ba? Sa ikalawang Korinto 10:4 at yung batong yon ay si Kristo. Yung bato na kasama nila doon sa pagtawid sa dagat na pula ay si Kristo. Okay. Naniniwala ka na si Kristo buhay talagang nag-i-exist literally sa panahon ng bago itatag ang sanlibutan. When you said literally, ano yung physical ba tinutukoy mo o as a spirit? Bahala ka na. Ano tutukoy mo ano tutukoy sa literal bro? Literal na spirit o literal na physical? Klaruhin ko lang. Bago ako wala akong doctrine na si Kristo espiritu before o laman before eh. Basta bahala ka na mag-isip. Kasi baka kasi yung talaga siya. Baka kasi sa akin yung pag-i-exist niya, yung persona. Hindi ang nature. Ang nature lang. Persona talaga nag-i-exist. Ito na lang para mabilis. Nag-i-exist na siya bilang Diyos. Nag-i-exist siya bilang Diyos. Oh. Ayan. Diyan tayo mag-usap. Okay. Ito matatapos to eh. Nag-i-exist na siya bilang Diyos. Before the foundation, bago likain ang mundo. May ngayong ano ko dito? Mga supling ko? So nagkasundo tayo na nagkasundo, wala tayong pinagkakasunduan. Teka lang. Nag-i-exist na si Kristo sa'yo bilang Diyos bago likayin sa libutan. Tama syempre, bilang persona, nag-i-exist siya bilang persona. Bilang Diyos na tayo, wag direktahin mo na, bilang Diyos nag-i-exist na siya. Persona nga bro. Persona, ano yung persona na yan? Yung Diyos kasi bro, nature yun bro. Pagka Diyos, nature yun. Persona ang tinutukoy ko as a person. Persona. Oo nga. Ano yung persona na yun? Diyos o hindi? Yung persona niya, syempre, Diyos yun. Nature niya, Diyos. Persona siya. Yung nature niya, Diyos. Yung nature niya, bro, Diyos. Siya, persona siya. Yung nature niya, Diyos. Sa madaling salita, nag-i-exist na si Kristo directly bilang Diyos. Yes bro, bilang Diyos. At ang verbo ay Diyos. Natural, Diyos. Okay, sige. Nag-i-exist na siya. Merong maliban sa kanya, meron pa bang ibang nag-i-exist? Yung ama niya. Meron o wala? Yung ama niya tsaka yung Holy Spirit. Binasa ko nga dito nang sa Genesis 1:26, then God said, let us. Yung kausap ng ama, yung Son and Holy Spirit. Maliwanag ito. Let us, Father, Son, Holy Spirit, make man in our image according to our likeness, not physical, but a spiritual personality and moral likeness. And let them have complete authority over the fish of the sea and the birds of the air, the cattle, and over the entire earth. Sabihin, yung let us, gawin natin, yung kausap ng Ama rito, yung Son and Holy Spirit. Sila lang yung co-creator
Okay. Ito, tanong na ano, follow-up question ko, bro. Maliban sa tatlong persona binanggit mo, meron pa ba silang kasabay na nag-exist? Meron o wala? Mga anghel Hindi siguro. tinitignan din. Mga anghel. Natural. Mga anghel. O maliban sa mga anghel, meron pa ba o wala? Ang alam ko lang, mga anghel, Ama, Anak, Espiritu Santo. Yun lang alam ko. Ewan ko, kung mayroon Okay. ka bang baka sabihin mo, pati demonyo. Naniniwala ka ba na si Kristo ay bago palikain ang mundo ay pinatay na ayon sa plano ng Diyos? Pinatay Patay na. na ayon patay ayon sa pinatay na siya ayon sa plano ng Diyos. Pinatay na siya. Wala. Pag sinabing pinatay na siya, ang propesiya kasi bro, ang propesiya, hinuhula ang mangyayari. Hinuhula ang mangyayari. Oh, nang hinula na darating yung araw na mamamatay siya, ibig sabihin hindi pa siya napapatay. Hinula lang na mamamatay siya. Para bang ganito, huhulain ko na ako yung magiging Prince Charming sa klase namin. Oh, walang ganun ba? Hinula lang, sinabi ng ng Diyos sa mga propeta ang mga mangyayari. Kaya sinabi nila kung eto yung mangyayari. O ang Diyos na berbo magiging tao siya. Magiging tao niya, mamamatay siya, papatayin siya. 'Yun ang sinabi doon. Pero ang tinatanong ko, naniniwala ka ba na before palikain ang mundo ay pinatay na siya? Hindi nga siya napatay, bro. Kumbaga, sinabi lang ng Panginoon ang mangyayari. Na pag siya nagkatawang tao, papatayin siya. Yung hindi pa siya nagkakatawang tao, hindi siya mapapatay kasi ang nature ng Diyos hindi mamamatay. Hindi siya naging tao, hindi siya mapapatay kasi nature ng Diyos hindi mamamatay. So hindi ka naniniwala doon? Hindi ako naniniwala. Kasi kung patay na siya, sinong papatay sa kanya? Ay, yun nga ang tanong ko eh. Kasi sa plano nga ng Diyos, Hindi nga bro, hindi plano. Sinabi ng Diyos na yun ang mangyayari. Para bang manghuhula, hinulaan ko na magkakaroon ng lindol doon. O sabi mo, pinlano ng manghuhula na magkakaroon ng lindol doon. Mali, hinulaan nila na magkakaroon ng lindol doon. Hindi ibig sabihin na ang nanguhula ang nagplano na magkaroon ng lindol doon. Ano ba naman to yung tanong mo, out of nonsense eh. Nonsense. hello bro, hello. Nonsense yung tanong mo bro. Walang manghuhula. Huhulaan ko, ngayon darating na 2026, magkakaroon ng lindol sa Japan. O ibig sabihin ba, pinlano ng manghuhula na lilindulin niya yung Japan? Ang layo naman ng context mo. Nonsense. Hindi ako makasingit eh. Ato, hindi pa ba magtanong o hindi na? Bro, yung bata ko masyadong maingay. Baka siguro puntahan ko na lang muna yon. Ilang percent yung battery mo? 5. 5%. Kunti na lang. Sige, go ahead bro. Sige, isang tanong na lang ako bro after nito, okay lang kasi natatanong lang naman ako. Wala ako sa poder para magturo talaga, para magpahayag. Nagtatanong lang ako. Pwede naman ako magturo, ikaw naman ang magtatanong sa sunod. Okay, ganito doon sa Juan 17 bro, ano ang naging matibay mo na batayan bakit siya ay nag-i-exist na bilang Diyos? Juan 17 na binanggit mo kanina. Ano 17:5. Ano pinakamatibay na mapatayan ko? Mo. Sa Juan 17:5. Bakit ka nakumbinsi na ito ay Diyos? O sige. Kaya ko nakumbinsi na ito ay Diyos dahil hindi nauna pa sa mundo. Ang Diyos nauna sa mundo. Hindi rin siya anghel. Ang Diyos nauna ang Diyos sa mundo. Therefore, ngay talaga sa Nara. Therefore, Diyos siya. Kasi hindi naman siya anghel. Nauna pa sa mundo. Natural. Ang Diyos ba may kaluwalhatian? Yes, may kaluwalhatian. Meron, wala? Yes bro, may kaluwalhatian ng Diyos bro. Kaya nga sinabi niya, kaluwalhatian taglay ko.
Kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikayin ng mundo. Di may kaluwalhatian siya. Ito bang kaluwalhatian na to, kaluwalhatian ng pagka-Diyos? Oo o hindi? Yes bro, pagka Diyos nga, sabi ng pagkatao, wala pa nga Okay. tao. Bro, Naniniwala. yung tanong mo ba, given na masyado. Follow-up question ko. Naniniwala ka ba na itong kaluwalhatian ng pagka-Diyos ay naibibigay sa iba? Oo o hindi? Sinong iba tinutukoy mo? Kung ito'y kaluwalhatian ng pagka-Diyos, naniniwala ka ba? Sinong iba tinutukoy mo na iba? Sinong iba? Naibigay sa ibang tao. Ibang tao? O, itong kaluwalhatian na to ng pagka-Diyos, sinabi mo ka na, hindi mo pwedeng i-deny na, itong kaluwalhatian na to, kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Naniniwala ka ba pala na itong kaluwalhatian ng pagka-Diyos pwedeng ibigay sa tao? Oo o hindi? Anong taong tinutukoy mo? Tao na... Tayo, katulad natin. So hindi yung nagkatawang tao. Hindi, yung katulad natin. So hindi yung nagkatawang tao. Hindi. Sige. Natin. Sige. Pag Naniniwala sinabi... ka, clear ko yung tanong, naniniwala ka na itong kaluwalhatian ng anak, itong kaluwalhatian na ito ay kaluwalhatian ng pagka-Diyos, naniniwala kang ito ay ibinibigay sa tao, itong kaluwalhatian ng pagka-Diyos? Kung ang tinutukoy mo, isang nature lang, tao lang ang nature niya, wala siyang nature ng pagka-Diyos, ay hindi. Kung nature lang ng pagkatao, meron siya. Pero kung meron siyang nature ng pagka-Diyos, ay, syempre, Sa atin nga bro, sa kanya na eh. wala tayong nature ng pagka-Diyos. Of course, wala tayong nature ng pagka-Diyos. Yung kaluwalhatian ng pagka-Diyos, ay na ibibigay sa atin katulad natin. hindi na ibibigay sa atin ang kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Pero Ayun. may pagkakataon na isang tao ginawang ng Diyos sa harapan ni Paraon. Tanggap mo 'yon? Tanggap mo 'yon? Mamaya, Tanggap mo ba 'yon? May isang tao ginawang Diyos sa harapan ni Paraon, tanggap mo 'yon? O, tanggap ko yan. Walang problema dyan. Two thumbs up ako dyan. Pero yung kaluwalhatian ng pagka-Diyos ang ating pinag-usapan dito. Yun na nga. Ngayon, naniniwala ka na ito ay pwedeng ibigay sa mga ordinaryong taong katulad natin? Oo o hindi? Hindi pwedeng ibigay sa mga ordinaryong taong katulad natin. Okay, hindi pwedeng ibigay. Pero taglay siya ng Diyos. Pag sinabi kasing pagka-Diyos, kaluwalhatian ng pagka-Diyos, Diyos lang ang may taglay ng kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Kaya si Kristo, dahil mo siyang kaluwalhatian ng pagka-Diyos, therefore, Diyos siya. O kaya nga, pakisagot ng direkta, Brother John, no? Itong kaluwalhatian ng pagka-Diyos, pwedeng ibigay sa iba, oo o hindi? Hindi nga pwede ibahagi sa ibang tao na ordinaryo lang. Pero kay Kristo, Okay. bahagi yan ng kanyang pagkatao kasi nature niya may pagka-Diyos dahil Diyos siya. Okay. Paano ko pag nabasa ko sa ito, na itong kaluwalhatian na to, na ayon sa iyong pagkakapaniwala ay pagka-Diyos? Paano ko pag nabasa ko ito, ito ibinigay niya sa mga tao? Teka, wait lang ha. Kaluwalhatian ayon sa pagkakapaniwala ko ay pagka-Diyos? Wala akong sinabing ganun. Ay, kasasabi mo lang kanina, Hindi. nakakabon tayo eh. Ikaw ang bumuo ng word. Kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Kaya nga, Bro, ko sa iyo, bro eh. sa iyo lumabas, Naniniwala ka ba? bro, sa iyo lumabas Naniniwala yung, ka ba? bro, sa iyo Kaya nga lumabas, tinatanong ko sa kung iyo naniniwala lumabas ka eh. yung, Sabi mo naniniwala ka. Ako naman pagsalitain mo. bro, kaluwalhatian ng Hindi. pagka-Diyos, kaluwalhatian ng pagka-Diyos? Recorded naman to eh, wala namang problema. Ayun na nga, Recorded naman to eh. klaruhin ko lang. Tinatanong kita kanina, kung itong kaluwalhatian na to, naniniwala ka ba na ito ay kaluwalhatian ng pagka-Diyos? Sabi mo, oo. Kung kay Recorded Kristo, yan. bro, kung kay Kristo, bro, kasi Kaya nga. bro, hindi, bro, kahit sinong tao, pwedeng magkaroon ng kaluwalhatian. Pero yung kaluwalhatian ng pagka-Diyos, Diyos lang ang may taglay nun. Ngayon, Ano ko kasi, kung Ngayon, ito ay kapag pwedeng ibigay sa iba. pag sinabi mo na ang kaluwalhatian ng pagka-Diyos ay ibinigay sa isang tao, basahin natin kung yung ba nakalagay, kaluwalhatian ng pagka-Diyos, binigay sa isang tao. Anong talata, bro? Hindi nga eh. Anong talata, bro? Klaruhin natin, bro. Anong talata yan? Sa Juan 17:5 nga, Ay, wala naman sinagay niyan, kaluwalhatian ng pagka-Diyos. hindi nga eh. Recorded naman ito, pinag-usapan natin bro eh. Bro, Tinanong kita sa Juan. ang sabi mo kasi, Pagbigyan mo naman ako, brother. Bro, Pagbigyan mo naman ako, brother. ang Hindi sabi, ako nakakapagsalita bro, talaga na eh. ang sabi mo kasi, bro, klaruhin ko lang, ang sabi mo kasi, ordinaryong taong katulad natin. Yung sabi mo. Si Bro, Kristo, hindi siya ordinaryong tao na katulad natin.
Kaya yung ano mo, yung para bang tanong mo, hindi tugma sa pinapaliwanag ko. Ang kaluwalhatian ng pagka-Diyos hindi binibigay sa ibang tao. Ang taglay nun, ang may taglay nun, yung Diyos mismo kasi kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Pag sinabing may pagka-Diyos, di Diyos yan. Ngayon, sabihin mo sa akin, sinong tao ang binigyan, hindi si Kristo eh. Sabi mo, hindi yung nagkatawang tao. Iba, hindi yung nagkatawang tao. Sinong tao tinutukoy na sinasabi mo na binigyan ng kaluwalhatian ng pagka-Diyos? Sino yon? Sinong Okay. tao yon? Babasahin ko ngayon na. Pero Sige, itutuloy ko lang muna sige. ulit sa'yo. Sinong Para tao yun? magkaroon ng punto. Ito, tatayin ulit kita. Sinabi mo na to kanina. Ulitin ko lang para malinaw sa'yo. Oo. Ito bang kaluwalhatian na nakasulat sa 17:5 ng Juan, naniniwala ka ba na ito ay kaluwalhatian ng pagka-Diyos? Oo o hindi? Kay Kristo yan. Oo, natural. Sa kanya. Okay. Sa kanya. Since ito Bro, sa kanya lang yan, bro. Kasi may pagka-Diyos eh. Ang may taglay Okay. niyan, Diyos lang. Hindi pwedeng ordinaryong tao, taglay ang kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Hindi pwede yun. Okay, para question. Kung ito ay kaluwalhatian ng pagka-Diyos, ayon sa konfirmasyon mo ngayon lamang, kung ito ay kaluwalhatian ng pagka-Diyos, naniniwala ka na ito ay pwedeng ibigay naman ngayon sa mga ordinaryong taong katulad natin? Oo Ay, o hindi? Hindi pwede, bro. Kasi wala tayong pagka-Diyos eh. Ang Okay. sabi ko Kung kanina, mabasa ko sa iyo ngayon, sige. mabasa ko sa iyo ngayon, na ito ay kanyang ibinigay sa mga taong ordinaryong katulad natin, tatanggapin mo ngayon na mali ang paniniwala mo na ang kaluwalhatian ito ay kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Tatanggapin mo o hindi mo tatanggapin? Kung may nakalagay doon, kaluwalhatian ng pagka-Diyos, maramang tatanggapin ko. Sige, bro. May nakalagay Sige, bro. kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Para ka namang goma bro, payat-inat bro eh. Naniniwala ka na nga na ito ay kaluwalhatian Bro, ng pagka-Diyos. Hindi na bro, kailangan alam ko kasi yung fallacy of false dilemma. Ang tanong mo kasi ngayon, bro, is fallacy of false dilemma. Either or not fallacy. Either or not fallacy. Kaya, meron ka pang fallacy of equivocation from the term kaluwalhatian. Pinaglalaroan mo yung term kaluwalhatian. Kaya, gusto ko idugtong yung term ng pagka-Diyos kasi yun ang sinasabi mo kanina. Kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Ngayon, sabi mo, ibinigay sa ibang tao. Bigyan mo nga ako talata, bro. Isang taong ordinaryo, binigyan ng kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Bigyan mo nga ako. Bro, sige. Bigyan mo ako. 3 seconds. 3 minutes na lang ako bro. Pagpabigyan mo na, 3 minutes na Bro, lang. Pagpabigyan wait mo na. lang. Sa mga nanonood ngayon for clarification. Di lang mo ako kaharap mo rito eh, pati mga nanonood eh. Bigyan mo ako ng talata. Isang tao, binigyan ng kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Bigyan mo nga ako. Anong talata? Teka lang bro. Bibigyan kita. Teka lang ha. Sige, bigyan mo Hintayin nga mo ngayon. lang. Naghihintay yung mga viewers natin eh. Ito, 2 minutes. Ano to? 2... Sige na. 2% na to. Yan na nga, 2%. Ibigay mo na. Confirmation lang. Naniniwala ka sa... Hindi. Ibigay mo na bro Hindi. para walang Hindi ba? fallacy of equivocation. Lilinawin ko lang sa'yo. Mali ba na babawiin mo? Mali Bro, na babawiin mo. bro, Kung hindi mo bro. binabawi, Fallacy of equivocation, kung doon ka lang sa term kaluwalhatian didikit. Dahil nilagyan mo ng pagka-Diyos, bigyan mo ko ng talata, isang tao, binigyan ng kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Bigyan mo ko. Baka sakali sabihin ko nagkamali ako ng sagot. Sige, bigyan mo ko. bibigyan kita. Pero i-clear ko muna sa'yo. Pagbigyan mo muna ako, Brother Jando. Naniniwala ka ba na ang kaluwalhatiang ito ay kaluwalhatiang pagka-Diyos? Base sa paniniwala mo, oo o hindi? Bro, ikaw ang bumanggit ng word na yan. Naniniwala ba ako? Naniniwala ka oo o hindi? Yan tanong mo kanya eh. Naniniwala ba ako na ang kaluwalhatian ng pagka-Diyos ay ibibigay sa ibang tao? Therefore, specific na kaluwalhatian yan. Kapag Wala kasing moderator kapag ginamit mo lang yung term kaluwalhatian, ang tawag doon fallacy of equivocation. Basahin ko sa iyo ha. Para maging malinaw ha. Sige ha. I-charge ko Wait lang. nga ito saglit cellphone ko. Saglit lang ha. Baka bigla akong bro, malubat eh. para makita mo bro, ano ibig sabihin ng fallacy of equivocation. Yan ang ginagawa mo ngayon. Baka pag hindi mo kinumpleto yan. Equivocation. Eto bro, sabi ko ha. Ayan o. Fallacy of equivocation. Using a term with more than one meaning in a statement without specifying which meaning is intended.
Ang fallacy of equivocation ay isang uri ng lohikal na kamalian kung saan iisang salitang ginagamit sa magkakaibang kahulugan sa loob ng argumento. Kaya nagmumukhang lohikal ang konklusyon kahit hindi ito valid. Sa madaling salita, pareho ang salita pero hindi pareho ang ibig sabihin at ginagamit ito para makapanlin lang sa debate. So kapag ginamit ang fallacy of equivocation, nanlilin lang ka. Ginagamit ito upang lituhin ang kalaban o pilitin ang maling konklusyon mula sa isang salita na binigyan ng dalawang magkaibang gamit. Kaya para hindi mahulog sa fallacy of equivocation, ibigay mo sa akin anong talata na nagsasabi isang taong ordinaryo binigyan ng kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Sa iyo lumabas yung termino yan, hindi sa akin. Pinapasang-ayon mo ko sa ano mo sa term na ginawa mo Malubat na kasi ako Ay, bro. Habang hindi ka pa na-shutdown, ibigay mo ng talata, babasahin ko sa sa screen ngayon. Sinong tao ang binigyan ng kaluwalhatian ng pagka-Diyos? Tandaan mo, sa iyo lumabas ang terminong yan, hindi sa akin. Kaya, fallacy of goalpost moving fallacy ang ginagawa mo sige, ibigay mo sa akin, anong talata? Malulubat kasi ako Sige, nga, ibigay mo na. Ano ba tinatagal-tagal mo dyan? Saglit lang. Relax lang, brother. Relax ka lang. Ano relax? Yung battery mo paubos na. Saglit nga lang Saglit lang. Nanlilin lang ka. Baka kaya mong ibigay ngayon. Hindi kita nilililang, brother. Sige, ibigay mo ng talata. Sige, ibigay mo ng talata. Basahin sa screen mo. Tapos, saka mo na ipaliwanag. Itong 1:17:5 nga. Kanina ko pa nga binabanggit sa'yo. Itong kaluwalhatian ng Sinong ordinaryong tao ang binigyan? Yun ang tanong ko, sinong ordinaryong tao ang binigyan? Ang sabi mo kanina, hindi yung nagkatawang tao. Yung 17:5, yan yung nagkatawang tao. Ibigay mo sa akin kung sino yung ordinaryong tao na hindi nagkatawang tao ang binigyan ng kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Sino? Okay. Ito, bibigay ko na sa'yo Naniwala ka kanina. Ito, bibigay ko na sa'yo. Maghintay ka lang. Naniwala ka kanina nung tinanong kita, Brother Jando. Naniniwala ka ba? Teka lang. Sige bro. Naniniwala. Shutdown yung cellphone mo. 2% na lang yan Test ko muna saglit. Naniniwala ka ba na itong kaluwalhatian sa Juan 17:5 ay kaluwalhatian ng pagka-Diyos? Sabi mo, oo. Kasi si Kristo yung... Sumasagot na ako, wag mo na ako interrupt. Sige. Sumasagot na ako, wag mo na ako interrupt. Tinanong kita kanina, Brother Jando, itong Juan 17:5, itong kaluwalhatian na to, naniniwala ka ba na ito ay kaluwalhatian ng pagka-Diyos? Sabi mo, oo, recorded. Kasi ang sabi mo kasi, hindi siya ibinigay sa nagkatawang tao. Bro, sumasagot ako, bro. Patapusin mo ako. Sige. Wag ka naman na sumapaw, Brother Jando. Pakiusap lang po, ha? Pakiusap lang po. Sige. Tinanong kita kanina, ulit-ulit ako Sa 1:17, na kung ikaw, Brother Jando, naniniwala na ito ay kaluwalhatian ng pagka-Diyos, sabi mo, oo. Ngayon, tinanong ulit kita, kung ito ay kaluwalhatian ng pagka-Diyos, naniniwala ka ba na ito ay naipapasa? Oo o hindi? Ang sagot mo, hindi. Kasi nga, hindi ka pumapayag na pwedeng tumanggap nito ang kaluwalhatian ng pagka-Diyos ang mga ordinaryong tao. Ngayon, sabi ko, babasahin kayo sa bersikulo na merong pinagbigyan si Kristo ng kaluwalhatian ito. Kung naniniwala ka na ito ay kaluwalhatian ng Diyos at pwede pala itong ibigay sa tao, tama ka. Okay. Juan 17. Bro, fallacy of equivocation, bro. Kailangan kumpletuhin mo kaluwalhatian ng pagka-Diyos, hindi yung kaluwalhatian lang. Pag kaluwalhatian yan, ang tawag dyan fallacy of equivocation. Hindi mo kinaklarify kung anong uri ng kaluwalhatian. Bro, sumang-ayon ka na. Wala akong sinasangayunan. Bro, wala akong sinasangayunan. Huwag ka manloko dyan. Ang sabi mo kanina, ang kaluwalhatian ba ng pagka-Diyos, ibinibigay ba sa ordinaryong tao? Sabi ko hindi, kasi kaluwalhatian... Okay, hindi. Ngayon, ang kaluwalhatian ng pagka-Diyos, sa Diyos lang yan. Ngayon, kung gagamit mo yung term kaluwalhatian, wait lang. Ako, tumata ka si Brother Jando, ayaw ko patapusin. Ayaw mo kasi patapusin, Brother Jando Huwag ka muna umiwas. Tinanong na kita, kumumporme ka na na naniniwala ka. Hindi mo pwedeng i-apply ang policy of evocation dito kasi naniniwala ka sa sinasabi ko
Otherwise, kung hindi ka naniniwala, naniniwala ka. Hindi, bro. O, yan. Ang tawag dyan, bro, passive equivocation. Alam mo kung bakit? Term lang na kaluwalhatian ng pinaglalaroan mo. Wala naman kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Ang sabi mo kasi kanina, bro, ang kaluwalhatian ba ng pagka-Diyos ibinibigay ba sa ordinaryong tao? Ang sabi ko, hindi. Kasi nga, ng pagka-Diyos, Diyos talaga may taglay nun. Hindi. Oo nga. Ngayon, ang babasahin mo, kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Hindi yung kaluwalhatian lang. Equivocation yan eh. Hindi. O sige, basahin mo nga. Hinihintay kong talata, bro. Basahin mo. Saang talata, Ito, isang ordinaryong tao, binigyan ng kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Bigyan mo ako. bro, para sa mga viewers to, hindi Sige, na para, sige. para Yan sa o. Sige, para sa... sinasalang-alang ko yung mga viewers, bro. Sige, para sa viewers, ibigay mo para sa mga viewers. Sinong ordinaryong tao ang binigyan ng kaluwalhatian ng pagka-Diyos? Sige. Bro, bigyan mo ako kahit 1 minuto, 2 minuto lang. Oh, 2%. Pwede mo ba ako bigyan, bro? 2 minuto, 1 minuto lang? 2% na lang yung battery 2 minuto mo. lang? 2% na lang battery mo. Naka-charge na ako. Sige, naka-charge 2 minuto lang, bro. Go ahead. Hihirit lang ako ng 2 minuto lang sa'yo. I-summarize ko lang para hindi natin makalimutan. Para sa mga viewers sa lahat. Tinanong kita kanina, Brother Jando, sa Juan 17:5, naniniwala ka ba na ang kaluwalhatiang ito na taglay-taglay ng anak ay kaluwalhatian ng pagka-Diyos? Sabi mo, oo, recorded. Naniniwala ka na ang kaluwalhatiang ito na taglay-taglay ng anak ay kaluwalhatian ng pagka-Diyos? Ang follow-up question ko sa iyo, kung magkaganon, naniniwala ka ba na itong kaluwalhatian ng pagka-Diyos na sinasang-ayunan mo ay pwede bang ibigay sa mga ordinaryong taong katulad natin? Sabi mo, hindi. O, ito na ngayon. Paano kung mabasa ko na pwede palang ibigay yung kaluwalhatian ng Diyos na pinaniniwalaan mo na pwedeng ibigay sa ibang tao? Aaminin mo ngayon na mali ang pagkakaunawa mo sa Juan 17:5 na kaluwalhatian ito ng pagka-Diyos. Bago ko basahin. Hindi ako naniniwala, Oo, hindi ako naniniwala, bro, na ang kaluwalhatian ng pagka-Diyos binigay sa isang tao. Hindi ako naniniwala doon. Basahin mo ang talata. Therefore, mali yung pagkaunawa mo na kaluwalhatian ng Diyos itong nasa Juan 17:5. Sige, basahin mo nga, bro, para basahin mo nga muna para makita ang panluloko. Sige na. Okay. O, Juan 17:22. Ito, bro. Basahin mo, ikaw magbasa. Juan 17:22. Oh. Sige, 1:17:22. Ay, ito. Malulubat na ako. Hindi ko magano, hindi maano yung ano. Baka malubat ako bigla, bro, ha? Charger ko, ano. Kung 17:22, bro, pakibasa na lang, Sige. bro. Gusto mo ako magbabasa para sa English? Tinangan natin kung ito ba ay kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Tingnan ninyo mga kaibigan, ha? Sabi dito, binigyan ko sila ng karangalan tulad ng ibinigay mo sa akin upang sila maging isa katulad natin. Sabihin, bro, pagiging isa. Hindi. Ang tutukoy niya, bro, pagiging isa. Eto, bro. Ito, version mo na yung gagamitin ko, hindi na yung version ng King James Version. Itong karangalan ba ito ay karangalan ng pagka-Diyos? Oo o hindi? Ay, hindi. Hindi yan karangalan ng pagka-Diyos, bro. O, binago mo na. Kasi Ay, hindi. mo na may binago. Wala namang sinasabi dyan, bro. Wala namang sinasabi dyan, bro. Sabi ko sa'yo, eh. Bro, walang bro. Wait lang, bro. Ay, hindi. Bro, Binawi. Bro, walang sinasabi dyan, bro, na sa wala pa nilikha ang mundo. Mali ang unawa mo. Sige. Tanungin na sa ChatGPT, ha. Bro, tanungin ko sa ChatGPT, bro, para makita, ha. Kaluwalhatian ba ng pagka-Diyos ang tinutukoy sa 1:17:22? Ha? Pinaniniwalaan mo. Hindi nga ako naniniwala, eh. Hindi nga ako naniniwala, pinaniniwalaan. Ayan, recorded tayo. Ayun, diyan ka nadali ngayon, Brother Jan. Bro, hindi ako naniniwala na kaluwalhati. Sabi mo pa lang. Bro, tumahimik ka muna. Bro, huwag mo ko sapawan, bro. Maingay na yung bata ko rito, maingay ka pa. Maingay na yung bata ko rito, maingay ka pa. Huwag mo ko sapawan, bro. Huwag mo ko sapawan. Sige, ha?
Ang sabi niya rito, tanungin ko muna dito sa ano bro, wait lang ha, sa AI ha. Ang kaluwalhatian bang tinutukoy, wait lang, tanong ko muna bro, wag ka munang ano bro. Ang kaluwalhatian tinutukoy, yun lang ha. Ang kaluwalhatiang, wait lang ha, tinutukoy sa Juan 17:22, ito ba ay ang kaluwalhatian ng pagka-Diyos? Kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Okay? Tanong mo, panluloko mo. Pakita ko ha. Bro, pakita ko. Bro, pakita ko. Wait lang. Bro, pakita ko, bro. Bro, pakita ko, bro. Di ako nuloko sa sarili ko ha. Wala akong tinatanggap. Ito, basahin ko ha. Pakita ko sa iyo ha. Ito. Ito. Basahin mo. Oh. Ang kaluwalhatiang tinutukoy sa 1:17:22, ito ba ay ang kaluwalhatian ng pagka-Diyos? Ayan ha. Ang kaluwalhatiang binanggit sa 1:17:22 ay hindi ang kaluwalhatian ng pagka-Diyos o divine glory na likas lamang sa Diyos, kundi ang kaluwalhatiang ibinahagi ni Kristo sa kanyang mga alagad upang sila ay maging isa sa layunin at misyon. O tamo, di manluloko ka talagang pastor ka? Ay, hindi bro. Sabihan mo ako ng manluloko, pero naka-video, naka-live tayo. Oh, baga sinangayunan ko ba, bro? Bro, sinangayunan ko ba, bro? Bro, sinangayunan ko, bro. Sinangayunan ko ba sa based on the record? Sinangayunan ko ba na ang kaluwalhatian ng pagka-Diyos pwede ibigay sa ibang tao? Sinangayunan ko 'yon? Sagutin mo, sagutin mo, bro. Sinangayunan ko ba na ang kaluwalhatian ng pagka-Diyos pwede ibigay sa ibang tao? Sinangayunan ko 'yon? Kaya nga, Sagutin mo, sinangayunan ko ba 'yun o hindi? hindi mo nga sinangayunan. Oo! Ano mo sasabi sinangayunan ko? Tanong mo ha, balik ka mga kababayan, nanonood ngayon. Ito ang kasinungalingan ng pastor. Sabi dito, ang kaluwalhatiang binanggit sa Juan 17:22 ay hindi ang kaluwalhatian ng pagka-Diyos o divine glory. Wait lang, tumahimik ka. Nagbabasa ako. Gusto ko pakita yung kasinungalingan mo eh. Oh. Nalikas lamang sa Diyos. Yung palang divine glory, likas lamang sa Diyos. Kaya sabi ko kanina, hindi pwede ibigay sa ibang tao. Ngayon, itong kaluwalhatian na ginagamit niya rito, ito yung fallacy of equivocation. Nakabasa na ng kaluwalhatian, nakala niya yun na. Oh. Patapos ka na, brother. Ako naman. Bro, nabuking ka na, bro. Basahin ko to, ha? Sige nga. Tapos ka na nga. Ako naman pa. Basahin ko to. Bibigyan kita. Oh. Sige. Ito ha, bakit hindi ito ang kaluwalhatian ng pagka-Diyos? Ingay yung bata ko eh. Sige lang. Sabi nito, ha? Bakit hindi ito ang kaluwalhatian ng pagka-Diyos? Ibinigay ito sa mga alagad. Kung ito ay kaluwalhatian ng pagka-Diyos, hindi ito maaaring ibigay sa mga tao dahil ang divine nature ay natatangi lamang sa Diyos. Oh, number 2, ang layunin ng pagkakaisa. Sinabi ni Jesus na ibinigay ang kaluwalhatian that they may be one. Ibig sabihin, ito ay kaluwalhatiang nauugnay sa misyon, karangalan o biyayang espiritual, hindi sa pagiging Diyos. Number 3, may ibang uri ng kaluwalhatian si Kristo na hindi ibinabahagi. Halimbawa, sa Gospel 1:17, glorify thou me with the glory which I had with thee before the world I was. Ito ang walang hanggang kaluwalhatian ni Kristo kasama ng Ama na hindi ibinibigay sa mga tao. Napakasinungaling mo kasing pastor ka eh. Ano, magpapalusot ka pa? Nabisto ka na, panluloko mo eh. Kaya nga sinasabi, the fallacy of equivocation, ito, gumagamit ng isang salita, ang pinaglalaroan mo ito, yung salitang kaluwalhatian. Ito yung pinaglaruan mo rito. Sa madaling salita, pareho ang salita. Anong salita ito? Kaluwalhatian. Pero hindi parehong ibig sabihin.
at ginagamit ito para makapanlinlang sa debate. Kaya mo ginawa yon kasi may balak kang linlangin kaming mga kausap mo, ako at ang mga viewers ko. Dahil manlilinlang ka talaga. Bro, ako naman bro. Pwede lang ako magsalita o- Nabisto ka na. Hindi nga. Tatanungin lang kita, with all due respect, pwede pa ba ako magsalita o hindi na? Ikagalang ko. Kung ayaw mo na, ikagalang ko. Kung pagkasaya ko, praise the Lord. Tatanungin lang kita. Sige bro, masida ka muna bro para mas makita yung paglulusot mo. Okay, sige. Salamat. Kanina, tinatanong kita, kung ang paniniwala mo ba sa Juan, yung paniniwala mo, doon ako babase sa paniniwala mo eh. Ang tanong ko sa iyo, Brother Jando, naniniwala ka ba na sa Juan 17:5 na kaluwalhatian ng Diyos ang tinutukoy dyan? Sabi mo, oo. Recorded. Sabi mo, oo. Ilang beses pa kitang itinanong at kilinarify ko uli sa'yo, Brother Jando. So, Juan 17:5, ayon sa paniniwala mo, kaluwalhatian ba ng Diyos ang tinutukoy dyan? Sabi mo, oo. Recorded. Tinanong kita ngayon, Brother Jando, naniniwala ka ba na ang kaluwalhatian ng Diyos ay pwedeng ibigay sa mga tao? Sabi mo, hindi. Sinakayo na kita, sabi mo, hindi pwedeng ibigay. Okay, sabi ko, paano kung mabasa ko sa'yo, na pwedeng, kung ang tinutukoy mo ay kaluwalhatian ng Diyos, paano kung mabasa ko sa'yo, na ito ay ibinigay sa ibang mga tao? Maniniwala ka pala ngayon na ang kaluwalhatian ng Diyos ay pwede palang ibigay. Nung nabasa ko na, sa Juan 17:22, tinanggihan mo na ngayon, hindi ka na naniniwala na yung kaluwalhatian na binanggit sa Juan 17:5, idininay mo na ngayon bigla. Kasi nabasa ko na. Pero bumase ako sa sagot mo, Brother Jando, alam ng taong bayan yan. Tinanong kita ng ilang beses. Paano ako nanloko, Brother Jando? Hindi ako manlulokong tao, Brother Jando. Paano kita lulukuhin? Kaya sabi ng Biblia, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Sa paggawa mo nito, ililigtas mo ang iyong sarili, pati na yung nagsisipakinig sa'yo. Kaya ako iniingatan ko yung turo ko, Brother Jando eh. Clarify ko sa'yo eh. Yan, recorded, Brother Jando. So maraming salamat sa pagkakataon. Ako naman, huwag ka muna umalis. Ako naman. Gusto ko ipakita sa mga tao, ako naman. Eto naman, mga kaibigan, ulitin ko, sabi dito ha, sabi nabasa ko dito ha, may ibang uri ng kaluwalhatian si Kristo na hindi ibinabahagi. Halimbawa, Juan 17:5. Ano yung pinag-usapan namin? Di ba Juan 17:5? Yung pinag-usapan namin, ang sabi, may ibang uri ng kaluwalhatian si Kristo na hindi ibinabahagi. Ano to? Juan 17:5. Ito ang walang hanggang kaluwalhatian ni Kristo kasama ng Ama na hindi ibinibigay sa mga tao. Tapos sabi mo, ibinigay. Hindi nga Sinululukuhin mo dito. Meron kaming dokumento. Halimbawa, ulitin ko pa, ito pa. Bakit hindi ito ang kaluwalhatian ng pagka-Diyos? Kung ito ay kaluwalhatian ng pagka-Diyos, hindi ito maaaring ibigay sa mga tao dahil ang divine nature ay natatangi lamang sa Diyos. Pag ibinigay sa mga tao yan, lilitaw na ang mga tao may divine nature. Kaya nga, mali yung, wag mong sabihin na sumang-ayon ako. Dahil simula pa lang bro, sinabi ko na hindi ako sa... Wait lang, tumahimik ako eh. Bro, tumahimik ako eh. Gusto ko lang ipakita sa mga tao itong mga panluloko mo na ito. Sabi mo, hindi ka manluloko. Ang sabi mo, ang ibinigay sa mga tao, kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Ang sabi dito, hindi pwedeng ibigay ang divine glory o divine nature sa ibang tao. Kasi yung binibigay. Tapos i-insist mo pa na sumang-ayon ako on the record. Mahiya ka naman, pagbintangan mo ako on the record. Kasi bro, saglit lang brother bro. Ako naman give and take lang tayo. Ito. Kahit 3 minutes lang, Brother Jando, makikiusap lang ako sa'yo, tao naman tayo nag-usap. Ang hangad natin, magkaroon ng liwanag, itong mga nakikinig sa atin. Bro, wag ka lang mambintang, bro. Bro, wag ka lang mambintang na sinasangayunan. Bro, tumahimik ka muna.
Huwag ka lang magbintang na sinasang-ayunan ko na ang kaluwalhatian sa 1:5, ito yung kaluwalhatiang ibinigay niya sa mga alagad niya. Dahil yung kaluwalhatian sa 1:5, hindi yon ang kaluwalhatiang ibinigay sa mga tao. Okay. Salamat. Maraming salamat. Huwag mo na Okay, ipilit ganito ang ha, huwag mo na budget ko. ipilit ha, para hindi ako umini, huwag mo na ipilit. Hindi ko pinipilit. Kasi sinasangayunan nga kita eh. Pakinggan mo muna ako, Brother Jando, ha? Ito. Kasi ako, Brother, ito para magkaroon ka ng basis ka sa akin, magkaroon ka ng idea sa akin tanong. Hindi kasi ako, Brother Jando, hindi ako naniniwala na yung kaluwalhatian na ibinigay ng bugtong na anak sa mga tao, kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Hindi ako naniniwala doon. Tines kita. Sinubukan kitang itest. Kung Bro! ang paniniwala mo, Bro! saglit lang muna, bro. Bro, saglit lang muna, bro. Ay, hindi mo ako pagbibigyan, di tapos Bro, natin itong usapan bro, ito. Pinagbibigyan kita eh. bro, wait lang ha. May panliling na kang ginagawa eh. Wala akong sinabi na yung kaluwalhatian na sa 17:5 ng Juan, yun ang kaluwalhatiang ibinigay sa mga apostol. Ikaw ang nag-declare nun. Ganito nga bro, saglit nga bro, pakinggan mo muna ako. Bago ako nilabas yung bersikulo, tinanong muna kita. Sa Juan 17:5. Oo, yun nga. 1:5. Ako naniniwala, naniniwala ko bro, sa 1:5, yun ay kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Na pagka-Diyos. Pero Ayun, hindi, okay, tayo. wait lang. Pero hindi ako naniniwala na yung kaluwalhatian na yun ang siyang ibinigay sa mga apostol. Yun ang stand ko kanina. Kaya nga ang sabi dito sa binasa ko ngayon lang, may ibang uri ng kaluwalhatian si Kristo na hindi ibinabahagi. Yun yung kaluwalhatiang nasa 1:17:5. Kaya sabi ko, yung kaluwalhatian sa 1:17:5 na kaluwalhatian ng pagka-Diyos, hindi yun ang kaluwalhatiang ibinigay sa ibang mga tao. Oh, sige. Kung hindi yun ang kaluwalhatiang ibinigay sa mga tao, babasahin ko ulit. Ha? Ako babasa, brother. Ako babasa. Okay, basahin mo ko rito rin. Sabi mo ibang kaluwalhatian yun ha. Babasahin ko sa'yo. Juan 17:22. At ang kaluwalhatian na sa akin ay ibinigay mo. Yung kaluwalhatian na sa akin ay ibinigay mo. Ay ibinigay ko sa kanila. Di isang kaluwalhatian lang ang tinutukoy doon, Brother Jando. Walang ibang kaluwalhatian. Ikaw naman kasi. Meron! Oh. Meron! Bro, Brother Jando, babasahin ko. Maiksi lang yung versikulo na to. Ay, posibleng malito ka dito. Basahin ko ha. Ang kaluwalhatiang sa akin ay ibinigay mo. Ay ibinigay ko sa kanila. Ano yung kaluwalhatian na yun? Kaluwalhatian ng pagka-Diyos? Ikaw, O kaluwalhatian ng pagiging isa? kaya nga ikaw ang tinatanong ko kanina bago ako magtanong, Brother Jando. Basahin natin. Ka ba na ito'y Basahin ko pagiging isa yun. Basahin ko pagiging isa yun ha. Eto, 17:21 mga kaibigan. Recorded naman yan, Brother Jando. 17:21, Ama, maging isa nawa silang lahat, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin, upang ang salibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ito yung kaluwalhatian ng pagiging isa, hindi kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Ay nako, kawawa naman ka. Brother Jando, for the last time, bibigyan kita ng pagkakataon. Naniniwala ka ba na yung kaluwalhatian sa Juan 17:5, kaluwalhatian ng pagka-Diyos? Oo o hindi? Katulad lang to ng tanong ko kanina. Ulitin ko, sagot ko. Naniniwala ako na ang kaluwalhatian sa 17:5 ng Juan ay kaluwalhatian ng Diyos. Pero hindi ako naniniwala na ang kaluwalhatian yon ang tinutukoy sa 17:22. Na sa 17:21, Ano ang kaluwalhatian? Follow-up question. Ano ang kaluwalhatian ito na sinabi ng buong anak? Ama, ang kaluwalhatian ibinigay mo sa akin. Ibinigay ko naman sa kanila. Yun ba ay nangangahulugan? May iba ang kaluwalhatian na binigay ng anak sa mga tao? yes. Oh, sa Juan 17:22, ang nakalagay doon, yung ibinigay mo sa akin, ibinigay ko sa kanila. Paano Iba yun bro, iba yun. Iba yun.
Yun na lang. Sige, ito ba dito? I-rebat mo na lang yun sa next video natin. Ipatunayan mo sa mga tao Eh bro, ngayon. binasa ko yan bro. Bro, hindi na kailangan patunayan bro. Binasa ko naman dito eh. Ulitin ko pagbasa ha. Nagbibinga-bingihan ka eh. O yan o. Ay, O. Number 2. Ang layunin ay pagkakaisa. Sinabi ni Jesus na ibinigay ang kalwalatian that they may be one. That they may be one. Ibig sabihin, ito ay kalwalatian na uugnay sa misyon, karangalan o biyayang espiritual. Hindi sa pagiging Diyos. Oh, ihilit ka pa. so, ang ibig sabihin, yung kalwalatian na tinanggap ng anak, kalwalatian na para sa misyon. Mali! Para sa Sinabi nga pagkakaisa. dito eh. Sa number 3, may ibang uri ng kalwalatian si Kristo na hindi ibinabahagi. Ito ang walang kalwalatian ni Kristo kasama ng Ama na hindi ibinigay sa mga tao. Sige na, Brother Jando, i-rebat mo na lang to sa natin. Bro, kasi no need wala ka na pa i-rebat bro. Booking ka naman dito eh. Hindi, let the viewers decide. Ganun The na lang, viewers Brother Jando. know exactly because I read a document. How about you? You're only interpreting by yourself. No, hindi ako nag-interpret sa sarili ko. Binasa ko lang yung Biblia. Hinuli lang kita. Nung Wala, mahuli sinabi ka na, dito, ang kalwalatian sa pumalag ka na 17.5, hindi ibinabahagi sa iba. Pero nung nahuli kita, naipit ka na, pumalag ka na. Kasi ilang beses kong tinanong, Brother Jando. Hindi ako, bro, hindi ako pumalag na siya nahuli. Ang pinalagan ko, yung paggamit mo ng passive equivocation. Passive equivocation yan, ginagamit mo yung term kaluwalhatian. Yun ang equivocation. Brother Jando, tinanong kita. Brother Jando, yung Juan 17.5 na kaluwalhatian, naniniwala ka ba na yan ay kaluwalhatian ng pagkadiyos? Sabi mo, oo. Hinuhuli kasi kita eh. Natural, hulihin kita. Nag-argument tayo eh. Alang namang hindi kita huliin. Hindi ko iingatan yung paghuli. So, gagamit ako talagang maingat para mahuli kita. Masumpungan ko, mali ang paniniwala mo. Hindi nga, hindi mo nga, bro. Mali ang paniniwala mo. Bro. Hindi ka na ngayon naniniwala. Bro, wala kang nahuli, bro. Kasi ang 17.5, sabi dito, yon ang kaluwalhatian na hindi ipinabahagi sa iba. Ang ipinapalito mo kasi ngayon, yung tinanggap nilang kaluwalhatian, yun yung nasa 17.5. Ang sabi dito, hindi pwedeng ibigay yung kaluwalhatian na nasa 17.5. Matigas ba ang ulo mo? Ikaw ang matigas ang ulo, brother eh. Sinasabi ko nga sa'yo ganito. Basahin mo number 3. Basahin mo number 3. O sige, basahin mo ito. Gusto ko ipabasa sa iyo. Ikaw ang magbasa nito. Sige. Basahin mo. Parinig mo sa amin binabasa mo. Wala akong pakialam sa mga chat GPT na yan, Oh, brother. basahin mo para. O sige, meron kang bang dokumento may pakita sa akin? Sinong Bible scholar ang nagsabi na ang kaluwalhatian sa 17.5 ay siyang ibinigay sa 17.22? Bigyan mo ako ng Bible scholar. Sige, bigyan mo ako. Makinig ka muna sa akin, Brother Jando, ha? Relax ka lang. Makinig ka muna sa akin. Bro, pasensya ka na kung lumalakas yung boses ko. Alam mo naman maingay yung bata rito. Oo nga. Oh, kaya Pero- huwag mo sabihin na ang pagtaas ng boses ko may kinalaman sa pag-uusap natin. Maingay yung Hindi. bata ko rito eh. Oo nga, relax Oh, ka lang, Brother Jando. Oo, relax ka lang. Kaya huwag mo... Ako, naawa lang ako sa'yo kasi Bro, pahintulutan mo ako magsalita, Brother Jando. Kung Bro. hindi mo ako papahintulutan magsalita, magpapaalam na po ako. bro, ang Kung hindi mo ganyan ako na papahintulutan ulit ko magsalita, sa'yo ha. magpapaalam na po ako, Brother Jando. Maraming salamat sa Oh. pagkakataon na binigyan mo sa akin. Ah, Kung hindi sige, mo ako pagbibigyan magsalita, kaya magpapaalam nga na po ako. nasabi ko sa'yo, magsalita ka lang. Pero huwag kang magbintang na sinasang-ayunan ko ng kaluwalhatian sa 17.5 ang siyang ibinigay sa 22. Wala akong sinabi na yun ay ibinigay. Ang sang-ayon lang ako ng kaluwalhatian sa 17.5 ay kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Pero hindi ako sang-ayon na yung kaluwalhatian yun ang ibinigay sa mga apostol. Huwag mo kong pagbintangan ng hindi maganda kasi naano ko dyan eh. Nabibintangan ako eh. Tutulungan kitang i-summarize sila. Tutulungan kita, huwag kang magalala, tutulungan kita. Ayusin natin to. O sige, tutulungan kita. Okay, babalikan ko yung umpisa. Brother Jando, naniniwala ka ba sa Juan 17.5 na itong kaluwalhatian na ito ay kaluwalhatian ng pagkadiyos? Ang sabi mo, oo. Oo, naniniwala ko. Oo. Tapos, Okay, naniniwala ka na ito ay kaluwalhatian ng pagkadiyos, ha? Oo. Sa Juan 17.5. Oo. Ngayon, ikalawang tanong ko sa'yo, naniniwala ka ba na itong kaluwalhatian na ito ay hindi pwedeng ibigay? yes, Ay naniniwala pwedeng ako. ibigay. Naniniwala ko na hindi yan pwedeng ibigay. Oh, nagkasundo tayo dyan. Kasi ako yun din ang paniniwala ko na hindi pwedeng ibigay eh.
kung kaluwalhatian ng pagka-Diyos, hindi pwedeng ibigay sa ibang tao kasi tanging sa Diyos lang yan. Parehas tayong naniniwala dyan. Ito yung final. Dito kita hinuhuli. Kung naniniwala ka na ito ay kaluwalhatian ng pagka-Diyos, at ito ay kanyang sabi, Ama, ang kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa mga tao. Lumalabas, Brother Dando, ayon sa paniniwala mo, lumalabas. Lumalabas. Hindi ibig sabihin na tinatanggap mo. Sabi ko, lumalabas. Hindi Na yung lumalabas, palang- bro. Hindi, sige, Bro, hindi lumalabas Bro, hindi lumalabas kasi hindi naman ako sang-ayon na ang kaluwalhatian sa 17.5 ang siyang ibinigay sa mga apostol. Kasi sabi dito, ang layunin ay pagkakaisa. Sinabi ni Jesus na ibinigay ang kaluwalhatian that they may be one. Ibig sabihin, ito ay kaluwalhatiang naugnay sa misyon, karangalan o biyayang espiritual, hindi sa pagiging Diyos. Yung sagot ko, bro, hindi naman lumalayo dito. Pero yung ginagawa mo kasing konklusyon, pinalilito mo na yung sagot ko salungat dito sa binabasa ko. Ito bro, bibigyan ka trabaho bro ha. Itong cellphone na to, itong cellphone na binigay mo sa akin, Ayo, itong bro, cellphone na hindi to, pwede yung ibinigay ko rin sa kanila. Bro, wag kang Ibinigay ko rin sa kanila. wag kang magbigay sa akin ng halimbawa na hindi tugma. Kahit ilang cellphone pa yan, pwede mong ibigay. Pero Sige. yung kaluwalhatian ng pagka-Diyos, hindi pwedeng ibigay yun sa tao kasi sa pagka-Diyos nga eh. Kaya hindi ako naniniwala ng kaluwalhatian sa 17.5 ang siyang ibinigay sa 17.22. Kanina ko pa sinasabi sa iyo yan. Ang nakapagtataka, bakit pilit mong ibinibintang sa akin ay yung kaluwalhatian sa 17.5 ang siyang ibinigay sa 22? Tama, sang-ayon ako. Bro, tama bro, sumasang-ayon. Bro, wala namang, bro, wala namang maliban doon sa kaluwalhatian Bro, na tinanggap. meron. John 10:30. I and the Father are one. Gawin mo Ibang silang kaluwalhatian. isa. Sabi niya, gawin mo silang isa gaya naman natin. Ama, paririyan ako sa inyo. Sabi, tumahimik ka. Sabi ni Kristo, Ama, paririyan ako sa iyo. At, ano ba talata yun? 17:21? Tingnan ko muna ha, sa Bro, Biblia. ganito na lang bro. Wait lang. I don't have much time na. Pasensya ka na. 17:21. Wait lang muna, bro. Ay la. Hindi, dito eh. 17, saan ba yung talatang yun na 11, Juan 17:11. 17:11. Ito, 17:11. Ito sabi dito, 17:11, 5, dilaktaw mo sa 22. Meron palang 11. 17:11, no sabi rito. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Iniwan ko na ang sanlibutang ito. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa magitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, ito yung karangalan, ito yung kaluwalhatian. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila ay maging isa. So, ang sabihin dito, bro, 17:11, may binasang kaluwalhatian, meron o wala? Bro, itong pangalang binuto ito, bro, ito yung... Tanungin na kita, bro. Hindi, kaluwalhatian. Malinaw Bro, yung nasuot sa... ang ginagawa mo ngayon, bro, ang ginagawa mo ngayon dyan, Teka lang. fallacy Malinaw of sa argument from 1:17. silence. Bro, tumahimik ka muna, bro. Bro, tumahimik ka muna. Bro, Sa Juan 17:5, bro, may binanggit ng kaluwalhatian. bro, Meron o wala? yang Meron. pangalang sinasabi dyan, hindi yan literal na pangalan. Kasi binigyan siya ng pangalan Jesus, hindi naman Jesus ang binigay niya mga pangalan sa mga alagad. Kaya hindi yan literal na pangalan. Para bang ganito, ako'y naparito sa pangalan ng presidente. So, ibig sabihin, ako'y naparito sa karangalan ng presidente. Ganun lang yun. Ngayon, yung pangalang ibinigay mo sa akin, tumutukoy sa kaluwalhatian, hindi literal pangalan yan. Bakit? Ang pangalan ng mga alagad niya, mga Jesus? Hindi naman Ang sabi dyan, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila maging isa. Kaya nga sa 22, may tutukoy dito na pagiging isa. Ibinigay mo sa kanila kaluwalhatian binigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa. Tulad mo at ako na iisa. Ang kaluwalhatian ito pala ay sa pagiging isa. Ba't ba singit yung 17.5? Iko-cross ulit kita dyan. Iko-cross, sabi mo, kaluwalhatian ng pangalan.
Hindi. Ang tinutukoy doon sa 1:17. Bro, kasabi mo lang eh. Bro, ang Recorded sabi tayo, ko, brother. yung Brother, pangalan na recorded nandoon tayo. sa... Bro, ang sabi ko, yung pangalan sa 17:11, hindi yun literal na pangalan na ibinigay sa mga alagad. Kasi kung literal na pangalan yun, lilitaw na ang mga pangalan ng mga alagad ay puro Jesus. Mali ha? Mali. Ano yung binigay niya? Ano yung binigay niya? Yung pagiging Ganito isa. na lang nga. Brother, ganito na nga lang. Sige, Ano? kasi kung sasagot ako sa'yo, baka hindi ka makatapos ng pagpapaliwanag. Ngayon, gumawa ka na lang ng video. Ang Bro, pakiusap ko sa'yo, no need na bro. Hindi, Bro, no need saglit- saglit lang. no need nang gumawa ng video. Kasi dito pa lang na ibabahagi ko naman. Bro, no need Ilipat na. mo na lang to, bro, kasi Bro, no need na, bro. hingi ako- Bro, baka no wala need akong na. pasali sa'yo, baka wala na ko yung oras ba? Bro, Baka bro. kinasuhan. Wag ako pasali sa imo, ha? wag kang magdikta sa akin. Ito yung ginagawa mo, nagdidikta ka sa akin eh. Wag mo kong diktahan. No need na gumawa ng rebuttal video. No need na. Dito pa lang, booking ka na. Gusto mo basahin ko yung mga comment? Ano? O kasi mga Basahin natin mga comment. Basahin natin mga comment. Ano masabi ng mga tao? Sige, Mga Katoliko yan eh. mga ano? mga kat- Oy, hindi mga Katoliko lahat ng nanonood dito. May mga Protestante dito. Kala mo? oh, alam mo bro, may mga Basahin natin. yan. Oh, Ito, ganito lang. sabi Okay, ni hindi Rolando, Katoliko. Rolando Wala, mga Abalay Twitter Siderio. Nagpapalusot ang manininlang na si Pastor Lek Katampungan para makabawi kuno. Oh, Okay si lang. God's Eyes, Okay lang. ito si God's Eyes po, hindi Katoliko ito ha. Ang sabi ni God's Okay Eyes, lang. cellphone, Trinitarian yan. ha. Hindi Katoliko to si God's Eyes. Tagal na to nag-aaral sa amin eh. Oh, yan. ito naman si ano. Ang dami, ang mga comment dito bro, wag mo sabihin na sa Katoliko lahat to. Minsan nga, bro. sinasagot namin yung mga nasa comment section eh. Oh, sa'yo na lahat ng comment bro, pabor na sa'yo lahat ng comment. Ay, Hindi ko naman naku. wala akong kinukuhang comment bro eh. Ah, Sa'yo na lahat ng comment, pabor na lahat sa'yo. bro, kahit na anong Pakiusap ko sabihin lang. mo bro, kahit anong sabihin mo, di mo ko malinin Oo. lang. Kasi yung Hindi. bro, wag mo, ulitin ko ha, para hindi ako uminit, wag mo akong pagbintangan. Kasi kanina, on the record, sinabi ko kanina na yung kalawalatian sa 17.5 hindi pwede ibigay sa iba. Kaya wag mong ipilit na ang kalawalatian sa 17.22, ito yung kalawalatiang ibinigay sa 17.5. Kasi pag pinilit mo yan, para palitawin na ako ang nagpapatunay, talagang maaaway kita dyan. Oh, wag mo. Nag-argumentuhan ng atay eh. Yun na nga. Madera, Bro, yun nga bro. Ang para maiwasan natin yung yung ganyang uri ng pagbabangayan. Wag mo akong pagbintangan ng isang paliwanag na hindi bibintangan. Bro, ikaw ang nag-insist Bro, ikaw ang nag-insist na yung kalawalatian sa 17.22 ito yung nasa 17.5. Ikaw ang nag-insist noon. Huwag mo ibintang sa akin na sa akin yun. Sa'yo yun. Ang sabi nga dito ulitin ko ang binasa ko dito ha. Oh, sabi dito sa binasa ko, ipakita ko lang sa mga tao ito. Oh, may ibang uri ng kalawalatian si Kristo na hindi binabahagi. Yun ang 17.5. Kaya wag mong ipilit na yun ang 17.5. O ngayon, sige, para matapos na tayo, Brother Jando. Yung tanong ko kanina, itatanong ko sa'yo ngayon, para matapos lang. O sige, ano yun? Na sa Juan 17.5, naniniwala ka ba? Katulad lang ng tanong ko kanina, sinagot mo na oo eh. Sige. Chance. Sige. Naniniwala ka ba sa Juan 17.5 na ito ay kalawalatian ng pagka-Diyos? Oo o hindi? Naniniwala ako na ito ay kaluwalhatian ng pagka-Diyos. At ayon sa binabasa ko, Hindi. ayun lang. At ayon to sa Sagot ka binabasa muna. ko, Oo o hindi? yun lang nga. Categorical ba tayo bro? Bro, Oo o hindi? may pagpapaliwanag 1 minute kaysa debate. Sinabi ko na naniniwala ako. Categorical. Bro, sige, sumagot naniniwala ako ng ka. categorical, pero may paliwanag yun. Ba't ako nag-categorical? Oo, naniniwala ako. Pero ang sabi kasi Nakalawalatian ng dito, pagka-Diyos. ito yung kaluwalhatian na hindi binabahagi sa iba. Kaya sabi ko kanina, hindi ako sumasang-ayon na yung kaluwalhatian sa verse 22 ay yung kaluwalhatian sa verse 5. Yan sinabi ko kanina. Pero ang declaration mo kasi, biglang bawi. Ikaw ang nagsabi nun biglang bawi. Wag mo kong i-insist na sumasang-ayon ako na yung kaluwalhatian yon ay yung kaluwalhatian sa verse 22. Ikaw ang nagsabi, biglang bawi
Ganito kasi, brother. Oh, Jando, huwag mo no? akong pagbintangan kasi naiinis ako sa pinagbibintangan ako. Never. Never ako nagbintang sa'yo. Sabi mo, di ba sabi mo Never kanina, ako nagbintang sa'yo. di ba sabi mo kanina, biglang bawi? Kasi ganito, brother Jando, ha? Oh, On air naman tayo eh. oh on Kung air tayo, magsisinungaling naka-live ako, tayo. Di ba, sa kung ngayon ka, magsisinungaling ako, oh, sa ngayon ka ba, sinabi ko kanina, hindi, sabi mo, biglang bawi. Di ba? o ganito, brother Jando, ha? Sagutin mo Ulitin muna, ko, bro. ha? Sagutin mo muna, bro. Sa mga, Hmm. sang-ayon ka ba, nang sinabi mo kanina sa verse 22, ito ba yung nasa 17 verse 5? Anong sagot ko? Yun o hindi? Oh, hindi ka sumaayon. Ay, hindi ako sumang-ayon. Ito nga. Nang hindi ako sumang-ayon, ang sabi mo, biglang bawi. Di ba? Okay, tinan mo. Di ba? O sige. Di ba? Pwede ba ako Sa mga tao, ano to eh, review to eh. Yung sinabi ko kanina, sabi mo, biglang bawi. Di ba? Bigla mo binawi ngayon. O, biglang binawi. Di ba? Biglang binawi. Dahil bigla Oo. kong binawi, ibig sabihin, Binasa ko na yung versikulo. Na Ibig yung sabihin- the same glory. no, the same wag mo glory. sabihin the same glory. Ay, kaya nga gumamit ako ng halimbawa eh. Bro, wag Ang mo sabihin, kaluwalhatian bro, na pag ibinigay sinabi mo mo, sa akin, pag sinabi mong the same ibinigay ko glory, naman bro, sa kanila. bro, pag sinabi mong the same glory, pinalilitaw mo na sang-ayon ako sa the same glory. Ang sabi ko nga kanina, hindi eh. Wag mo akong pagbintangan na sumang-ayon ako on the record. Wag mo sabihin on the record. Kasi on the record, hindi ako sumang-ayon. Ay yung kalawalatian sa 17:22 ay yung nasa 17:5. Simula pa lang, hindi na ako sumang-ayon. Kaya wag mo sabihin on the record sumang-ayon ako. Panibagong magkakamali mo na naman yan, Brother Jando, kung titindigan mo na naman yan. Ito kasi, tinan mo. Hindi pagkakamali. Sakit na ba nando? Ako naman. Ano? Dito ba napakadaling intindihin, kahit grade 1 may intindihan to eh. Ay, Tinan mo ha, upang Oh. sila ay Maging-isa. at ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo Upang? mamaya na, ibinigay ko naman sa mga tao. The Para? same glory and honor. Para ano? Anong mangyari? Anong mangyari? Para? Mamaya na sa purpose. Yung Hindi. purpose agad ang Yun ang context eh. Yun ang context eh. Hindi. Ang context yan, bro, pati yung glory konteksto dyan. Hindi, yung context na, ano yung context nun, talata? Anong context? Anong context ng Bro, talata? Ba't ibinigay sa kanila? Sa'yo, Juan 17:5. Upang, bro, ibinigay ko na sa kanila ang kalawalatiang ibinigay mo sa akin upang, para maging Diyos sila? Sagit lang, brother. Hindi. Nag-umpisa ako sa kaluwalhatian. Wala pa doon yung mga tupa, wala pa yung mga tao sa 1 day Bro, 17:5 eh. ano yung Ang premise dyan, upang ang sila'y- context ng kaluwalhatian. Bro, saglit lang. Ang context ng kaluwalhatian. bro, Hindi yung mga tao kasi equivocation. doon sa 17 verse 5. Yung 11, ano yung 11? Ano yung 11 na ibinigay mo sa akin, pangalang ibinigay mo sa akin, ano yon? Ano yung pangalang ibinigay sa kanya? Ay, yung Jesus, ibinigay sa kanya. Jesus, Yung pangalang Jesus. sabi niya, ibinigay ko rin sa kanila. So, binigay niya na pangalang Jesus sa mga alagad. Ay, hindi. Oh, paano? Hindi nga pangalang Jesus. Pambihira ka naman. O, sige. Ano yung pangalan na binigay sa kanya, na binigay sa mga alagad? Ano yon? Jesus. So, yung mga alagad, binigyan na pangalang Jesus. Ay, sa 17 verse 5, brother, mag-umpisa ka 17 verse 5. Hindi, Huwag ka muna tumalo ng hindi. 17-11. Sagutin mo. 17 verse 5 ako nagtanong. Ating ibigay yung Brother John, ang dating Biblia. Quote. Ang dating Ikaw Biblia, ano to? 17:11 ng ang dating Biblia. Ang sabi Brother dito. Jando. Bro, wait lang ba? 17:5. Ah. Tinulong lang kita dyan. Bro, Ang nakasunod dyan kaluwalhatian. bro, Krinos kita. bro. Naniniwala ka Bro. ba, Brother Jando, na ang kaluwalhatian tinutukoy dito ay kaluwalhatiang Sige, pagkakas? tanungin natin dito ha. Tanungin ko dito ha. Ang pangalan ba sa 17:11 na ibinigay kay Kristo? Wait lang. Tanungin ko dito. Wait lang. Di, halis na kasi ako eh. Ay, Mayan na, Hindi, nahalis na. Mayan na, bro. Oh, Atin mo na, bro, atin mo na tapusin ito, masyado bro. nang Wait Kung lang. wala lang akong oras, Wait lang, bro. mamayang gabi, Ito tatawagan kita. na lang, bro. Ito na lang, bro. Eh, Ituloy ko na lang ito, Itutuloy natin ha. mamayang gabi. Bro, ituloy ko Hindi na lang ito. Tuloy ko na lang ito. Mamayang gabi, tuloy Kasi- natin, bro. Masyado nang Di, matagal. para- May compromise pa ako, bro. Bro, Baljando eh. Tanungin Mamayang mo gabi, na, tuloy natin. bro.
Mamayang Mamayang, gabi, tuloy natin Brother Jando. Yung maluwag na yung oras ko talaga. mamayang gabi, sigurado ko hindi ka Oo. lilito mamayang gabi. Pag hindi ako lumitaw mamayang gabi, Badjo, i-block mo na ako. Sige. Ay, i-block kita. Kung i-block namin ito, paano yung debate mangyayari? Wala. Kasi sabi ko, hindi nga ako sisipot. I-block mo na ako. Wala palang kwentang kausap eh. As- I-block mo na ako. Sige, ito, tanungin ko muna ito. Ang pangalan na ibinigay ni Kristo, yun lang ha? Maging ano naman. Paulit-ulit lang tayo, Brother Jando. At lang ha. Hindi. Maraming salamat Gusto, na lang sa'yo, Brother Jando. wait lang. Amiga man ta. Sige, Oh. mga ilakog pasaylo sa imo ha. Pero mga ipag pasalamat sa imo ha. Kay gihatagan ko ni mong oras nga makapangutana sa imo. Bro, So, sige, bro, salamat ako, Brother Jando. Kasi, bilang payo lang sa iyo kapatid ha. oh, Susunod, para hindi ako ganito. Sa susunod na kasi ayaw ko yung ano eh, yung may mga bintang-bintang na ganito eh. Sa susunod, bro. Hindi ko tanggapin yan eh. Hindi ako nagbintang eh. Bro, sa susunod, bro. Huwag kang magpasok ng ideyang sayo tapos sa palilito mo na ideya ko. Kasi simula pa nung tayo nag-usap, sumang-ayon ako sa 17.5 na ito'y kaluwalhatian ng pagka-Diyos, sumang-ayon ako doon. Sa 22, sinasabi mo, yun ba? Sabi ko, hindi. Ikaw ang nagsabi, biglang bawi. Ikaw ang nagsabi kasi, bro, wait lang. Nag-assume ka na kasi, yung kaluwalhatian sa 17.22, yun nung nasa 17.5. Assuming mo yon. Yung assuming mo, wag mong ipahid sa akin para hindi ako, yung anak ko, maingay pa kanina. Diba? Kasi pre, nasa argumento tayo. Sa argumento bro, natural, mag-iipitan talaga tayo. Kanya-kanyang strategy yan eh. Wait Ako lang. iniipit mo Wait rin. lang. Bro, Iipitin din kita. bro, Nagkataon lang na nahuli ka. bro, wala kang nahuli. Kung nahuli mo ko, dapat sinang-ayunan ko. Diba? Wala ko sinang-ayunan eh. Ikaw, ganito bro. na lang, Brother Jando, para Bro, okay. Sige, ganito na bro, lang. ikaw Ganito kasi, na, para- ikaw ganito kasi na lang. ang Ganito nag-assume. na, Brother Bro, Jando. wait lang sige. muna. Pinipigilan mo ko eh. Sige, ako na ang nag-assume. Yan na. Wala akong nahuli. Wag- Tama ka. Wag, At, next ano, time. Para matapos tayo. Next Mali time. Ako, Brother Jando, sige. Next time, bro. Ito tayo, mga Para mamayang matapos gabi. na tayo. Mamayang gabi. Hmm. Ang ano ko sa iyo, next time, wag mong ipahid sa akin yung assuming mo. Kasi, ito mo kanina, nag-ingay yung bata ko, syempre yung boses ko tataas. Pag tumaas yung boses ko, baka mamalat ako nito. Wala akong choice kanina kasi yung asawa ko umalis, kaya walang naiwan sa bata, ako lang. Tapos, Okay. sinasabay pa ako, maingay pa yung anak ko, kaya tumaas yung boses ko. Pero, Okay. ang dahilan nun bro, kasi yung assuming mo, pinahid mo sa akin. Huwag mong gagawin yon kasi hindi ko naman ginagawa sa iba yun eh. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Huwag mong gawin sa akin yung bagay na hindi ko ginagawa sa iyo. Hindi kasi bro, nasa argumento tayo bro. Kanya-kanyang Yun na strategy nga. yan para makahuli tayo na Yun na nga. makita natin yung effort. Hulihin mo ako kung mahuhuli mo ako. Ang problema kasi Kaya- ganito. Wala kang nahuli. Bro, wait lang ha. Wala kang nahuli kasi di ako sumang-ayon. Pero pinapalitaw mo kasi na yung assuming mo, okay ako doon. Wag ganun. Nakuha Sige, mo? okay. Sige, okay na tayo doon bro ah. Tahimik na siya. Yung boses ko, bababa na. Tulog na Let to eh. the viewers decide. Ngayon, sabi ko naman, sa'yo na lahat ng comment. Wala man ako angkinin kahit isang comment dyan. Kahit sa'yo na lahat ng comment, pumabor sa'yo, walang problema sa akin, Brother Jando, no? So, programa mo naman to. Maraming ayaw kitang guluhin. Magpasalamat ako sa'yo dahil binigyan mo ako ng pagkakataon. So, maraming salamat, kapatid. At, hari nawa, hindi lang tayo dito magkausap at sa mga susunod pa na pagkakataon, bigyan tayo ng Diyos ng muli na panibagong talakayan. Dalangin ko sa Diyos na para sa ingatan ng Panginoon, pati yung buong pamilya mo. Maraming salamat, Brother Jando, ha? Sige bro. Susunod, wag mo nang ulitin yun ha. Thank you, Brother. Sige.